7 na po ng umaga. Kaugnay nung kaninang binasa natin na balita, Tungkol sa ating mga solo parents. Yes, ngayong linggo pala is National Solo Parents Week. Makakausap natin via Zoom si Ginoong Red de Guzman, Secretary General ng National Council for Solo Parents. Good morning po, Sir Red. Welcome po sa Kapwa Ko, Sagot Ko. Kami po si Justine at Naomi. Good morning, sir. Hello, magandang umaga po, magandang araw sa lahat ng nakikinig, nanonood sa Kapwa Ko Sagot Ko. Maraming salamat po for the time. Ayan, sir, simulan natin dito sa pagkamusta sa ano po ba yung state ng ating mga solo parents dito sa Pilipinas ngayong 2025 pagdating doon sa mga pagprotekta sa kanilang karapatan, doon sa mga benepisyo na kanilang natatanggap. Kamusta po ngayon, sir? Well, maganda naman dahil kahit pa paano, yung mga national government agencies ay nagre-respond, especially after ng budget hearing last year, noong October, kung saan tinanong nga sila during the budget hearing, ano na yung status ng respective programs nila for solo parents. And we're happy na kahit pa paano, umuusad yan. Right now, ang talaga nagiging challenge natin is yung implementation from the side ng local government units. Kasi marami pa rin local government units ang wala pang full implementation ng Republic Act 11861 or yung Expanded Solo Parents Welfare Act. Sir, para lang din po sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, ano-ano po ba yung mga benefits ng mga solo parents? Ano po ba at paano nila ito makukuha? Okay. Ang benefits for solo parents, may specific benefits para sa working solo parents natin. And meron din specific benefits para sa non-working, kasama dyan yung mga indigent na solo parents natin. Para sa ating mga working solo parents, nandyan yung 7 days paid parental leave. Ito po ay on top ng ating usual na vacation leave at sick leave. At ito ay available sa lahat ng mga solo parents as long as meron kang valid na solo parent ID and nagtatrabaho ka na for at least 6 months, kailangan mo lang i-present yung iyong solo parent ID and you'll have 7 days paid parental leave in 1 calendar year. Meron din pong flexible work schedule para naman yung ating mga solo parents ay magampanan yung kanilang mga iba't ibang responsibilidad dahil sila ay nag-iisang magulang. Tapos nandiyan yung protection against discrimination. At dahil meron naman tayong telecommuting law, sinasabi rin sa batas na ang solo parents, kung merong work from home program ang kanilang mga opisina, priority dapat si solo parent na mabigyan dyan. Tapos, kinakailangan din ang lahat ng government and private companies, agencies, ay mag-put up po ng unang-unang breastfeeding stations para sa mga solo parents na nagpapa-breastfeed pa. At pangalawa, yung child minding centers para sa mga solo parents na may 7 years old pababa ng mga anak, para sa ganun po ay hindi sila masyadong mag-alala na iwanan yung kanilang mga batang anak sa mga yaya or kung sino man ang pag-aalagaan nila. So ito is available to sa lahat ng working solo parents na may valid solo parent ID. Para naman sa mga hindi working, meron din naman may mga targeted interventions tayo, kagaya ng mga psychosocial services, spiritual enrichment, priority sa livelihood development services, para sa mga solo parents na nawalan ng trabaho, lalong-lalo na yung ating mga solo na mothers. Sila ay priority sa employment opportunities na binibigay ng ating pamahalaan. So, meron ding mga medical care. Tapos may mga programs tayo na open sa lahat ng solo parents. Kagaya halimbawa yung ating PhilHealth, lahat ng solo parents na may valid solo parent ID ay automatic members ng PhilHealth. At para naman sa mga working, ang sinasabi po ng batas ay dapat sagot na ng national government yung kanilang PhilHealth share para hindi na sila makakaltasan. So meron din po tayong housing program for solo parents kung saan ang ating mga solo parents ay priority and may allocation sa mga low-cost government housing programs na dapat affordable ang igay na payment terms para sa ating mga solo parents.
Sir, kanina nyo pa Meron binabanggit po, yan po. yung mga IDs po. Kailangan may ID sila. Ibig sabihin, kailangan registered para makuha nyo po itong mga benepisyo na ito? Exactly po. Kasi sa Pilipinas po, isa lang naman ang pinagkakalan natin for solo parent. At ito yung solo parent ID na issued ng kanilang local government unit. So, local government unit po ang nag-i-issue nito kasi local government unit din po ang gumagawa ng background checking, sila po yung nag-home visit. So, itong solo parent ID natin ay valid for 1 year and renewable as long as you remain na isang solo parent. Sir, ayun nga, nababanggit mo, as long as you remain a solo parent. Ako po kasi ay fresh po, bago po sa akin itong batas po na ito, no? So, ano po bang qualification para maging isang solo parent? Halimbawa po, ang isang babae na may anak, kung halimbawa po, meron po siyang kinakasama or meron po Oo. siyang boyfriend, Ngayon. hindi na po ba siya considered as a solo parent, sir? Ayan, magandang question yan. Madalas ba siyang question na yan eh. Actually, under the law, may certain requirements and may mga categories kasi para ma-classify ka as a solo parent. Unang-una, para maging isang solo parent ka, dapat mayroong anak or beneficiary na 22 years old pababa ang edad. Kung 18 to 22 years old siya, dapat nag-aaral po siya. Pag hindi siya nag-aaral, hindi na po siya maka-classify as a beneficiary. Ang isang maganda po, ang isang maganda, yung mga anak po ng mga with disabilities, yung mga anak with disabilities, tinatrato po yan as mga minors kahit anong edad nila. So, kung ikaw isang solo parent at may anak ka with disability, practically magiging solo parent for life ka. Kinakailangan kasama mo sa bahay yung iyong anak. Kinakailangan wala pa siyang trabaho at wala siyang sariling pamilya. At syempre ikaw as a solo parent, dapat wala kang panibagong asawa or wala kang kinakasama. Aside from these requirements, kinakailangan pumasok ka rin sa iba't ibang categories na kinikilala ng batas para maging isang solo parent. So, nandiyan yung mga naging victims of rape or napagsamantalahan sila pero pinili nilang ipanganak, palakihin at pangalagaan yung kanilang mga anak, they are considered as solo parents. So yung usual na alam natin yung namatayan ng asawa. So pag namatay ang asawa mo, automatically isa kang solo parent. Basta meron pa ng minor na anak. Yung hindi masyadong alam, yung mga asawa nila ay nakakulong for at least 3 months na. So kung ang asawa mo ay nakakulong for at least 3 months at nasa iyo yung inyong mga anak, ikaw ang nag-aalaga, ikaw mag-isa, so ikaw ay maaaring makonsider na isang solo parent. So nakikita natin sa batas ng solo parents, hindi talaga kinakailangan na wala kang asawa. Ang naging consideration is mag-isa ka ba na nagpe-perform ng parental authority na tinatawag natin. So ikaw ay nagpapalaki, ikaw ay nagdidisiplina, nagbibigay ng tama. Naku, nagkaroon yata tayo ng problema. Nabanggit ba ni Sir yung abandoned? Paano kapag ina-abandon? Wala walang nabanggit. Pero isa kasi namatayan. Ayan. Sir, nawala po nawala. kayo. Ayan. Sorry. Yes, sir. Ang intention ng batas kasi is to make sure na ating yung mga solo parents, kasi ang hirap nga mag-isang magulang eh. So, para ma-offset yung nawawalang parent at ikaw na gumaganap ng responsibilidad ng tatay sa isang katawan, ay kahit pa paano matulungan ng ating batas. So, Sir, paano po? kung ikaw ay boyfriend, kaya Yes. tanong, as long as hindi kayo nag-cohabitate, hindi kayo nagsasama or wala kayong type of living arrangement na kunwari every Saturday and Sunday magkasama kayo, iisang bubong. Pag walang ganon, okay lang na may may boyfriend or girlfriend. Okay. Pero once na nagkaroon ng some type of living arrangement o kaya yung iyong boyfriend o girlfriend ay gumaganap na ng parental responsibility doon sa iyong anak na hindi naman niyang biological na anak, ito ay grounds for disqualification sa pagiging isang solo parent. Sir, paano po kung halimbawa sumakabilang bahay yung partner Or mo? inabandon na yung Na kahit pamilya. kasal po kayo, pero may iba na pong pamilya or hiniwalayan, iniwan. Considered pa rin po ba yon as solo parent? Yes, and ang kategory ng isa sa pinakamataas na medyo alarming. Isa sa pinakamataas yan. Yung tinatawag natin na separated,
Kasi dalawa yan eh. It's either you're separated na category or ikaw ay abandoned. Ang difference lang naman ng dalawa, kung ikaw ay separated, no, ikaw ay kung ikaw ay separated, kailangan kasal kayo para pumasok ka sa category na yan. Kung hindi kayo kasal, you will fall under the category ng abandoned. Kasi under the abandoned na category, pwedeng kasal kayo, pwedeng hindi. Ang difference between the abandoned and the separated is doon sa abandoned, talagang wala kang idea na iiwanan ka. Or kaya tinalikuran na niya yung kanyang marital responsibilities. Kaya under sa VAUSI natin, under sa VAUSI law natin, isa sa mga isa sa mga basihan sa pag-file ng violence against women and children, yung hindi pagbibigay ng financial support. No, so yan yung dalawa sa pinakamataas na contributors aside from the namatayan ng asawa. Ngayon sir, ilan na po yung mga solo parents or at least yung mga registered po sa inyong tanggapan po? Well, doon sa technical working group for the Republic Act 11861, ang nabanggit ng DSWD, since the DSWD ang lead agency natin, merong 14 million na kababaihan na single mothers at merong 3 million na kalalakihan na single fathers right now. Pero sir, kamusta po yung kamalayan ng mga kababayan nating solo parents pagdating po dito sa mga benepisyo? Medyo kulang pa po ba? May kailangan pa po bang i-improve? Saka sir, dun sa bilang ng registered as compared to the actual number ng ating mga solo parents, hindi po ba pantay yun? Hindi po eh. Ang nakakalungkot, roughly about 25% lang po ang merong solo parent ID. Ang isa sa pinakamalaking challenge is yung lack of information dissemination. Marami po talaga ang hindi nakakaalam. Kahit 25 years na may batas, maraming hindi nakakaalam, may batas pala sila, may programa, may benepisyo, may kapan. So, ang talagang nagiging problem sa ngayon is the proper implementation ng batas. Sino po yung katulong niyo sir sa pag-i-implement po nito? Ang in-identify kasi as lead agency is the DSWD in terms of policy and services. Tapos ang DILG naman, since sila may direct may mandate over sa ating mga local government units, sila naman nag-police or nag-monitor sa ating mga local government units na kung either pinapatupad ba nila ng tama or hindi nila pinapatupad yung batas natin. Ano po sir yung mga documentation na kailangan kung gusto nilang mag-apply para naman makakuha sila ng benefits? Ang basic documentary requirements, syempre yung birth certificate ng inyong anak o mga anak, kasi you have to prove na Ay, ayan. Sir, medyo yata. Ang signal. tapos Ayan. kinakailangan din na Sir, sorry, from the top po tayo dun sa mga requirements. yung birth certificate ng mga anak para proof na sila ay 22 years old and below. Okay. Tapos kung 18 to 22 kasi ang requirement is dapat nag-aaral So kung yung anak ay 18 to 22, you have to show proof na talagang siya ay nag-aaral or siya ay naka-enroll either sa TESDA courses or sa formal college courses. Tapos kailangan mag-execute ni solo parent ng sworn affidavit attesting to the fact na siya ay talagang solo parent, wala siyang kinukuhabit, siya ang mag-isa na nagtataguyod sa kanyang anak o mga anak at ilang taon na siya na solo parent and siya ay residente doon sa barangay na tinitirhan niya for at least 6 months. Kasi ang requirement for residency is dapat at least 6 months ka. Ngayon, kailangan din po yung ating barangay official ay mag-execute din ng sworn affidavit attesting na si solo parent ay residente, na comply niya yung residency. Pangalawa, na ang barangay ay nagkaroon na ng background or home visit do sa ating solo parent para sa ganon ma-verify siya ba talaga ang tumatayong magulang, siya ba talaga ang tumatayong magulang ng ating mga anak para ma-qualify siya as a solo parent. So ito yung basic
na documentary requirements. Yung iba pang mga documentary requirements would now depend kung anong category ka pumapasok. So halimbawa kung ikaw ay nabiyudo o nabiyuda, no, namatay ang iyong asawa, you have to present yung death certificate at saka marriage certificate ninyo. Kung ikaw naman halimbawa ay separated kayo, so kailangan mong i-present yung inyong marriage certificate at kailangan mo rin mag-present ng affidavit ng 2 disinterested persons na nagpapatunay na talagang hindi na kayo nagsasama sa isang bubong ng iyong asawa. Kung ikaw naman halimbawa ay abandoned, no, so kailangan meron kang barangay report or police report to justify to provide yung baseline na meron na ikaw ay inabandon na for at least 6 months. Sir, So marami kasing categories, ano? yes. Yes, sir. Kasi po nababanggit natin, ito yung mga magulang na may dating may partner or dating may asawa na iniwan at iniwan yung responsibilidad sa kanila. Para naman, sir, kung meron ba, di ko alam kasi kung sakop to, sir, yung halimbawa, both parents wala, iniwan lang sa tita na Ay, oo nga, nawala ng partner, pwede rin ba sila? Considered ba sila? Yes, isa yan sa categories, ano, yung any relative up to 4th civil degree of consanguinity Pala yun. or affinity. So pwede kasama po dyan yung ating mga lolo at lola. So ngayon, kahit senior citizen ka, pwede kang mag-qualify as a solo parent. Ang maganda po dyan, kung senior citizen ka at qualify ka as a solo parent, kukuha mo yung benefits ng senior citizen, makukuha mo rin yung benefits ng solo parent. Pero itong kategory na to would only apply sa 3 kondisyon. Number 1, kung patay na parehas yung biological parents. So kung talagang uli lang lubos, ano, pwedeng pumasok yan. Pangalawa, kung inabandon na nung parehas na magulang yung bata. So iniwan, no, nakikita naman natin nangyayari yan eh. Iniiwan yung anak sa lolo o lola, tapos pinapabayaan na, nagkakaroon na ng sariling pamilya yung parehas na magulang. At pangatlo is kung mawawala ng matagal na panahon yung biological na parents. For example, nasa probinsya sila, pumunta ng Manila yung mga magulang para magtrabaho, hindi naman nila pwedeng isama yung anak. So yung lolo, lola, Pwede tito, tita, kapatid, sila ang tumayo. Ano yun? Sila ay pwedeng mag-qualify as a solo parent. Sir, baka pwede ko lang maihabol ito since before po itong Solo Parents Week, naging matunog po ang mga solo parents for the not so happy reasons, di ba? Yung campaign period. Sa Pasig ba to? During the campaign period, hindi lang po isang kandidato, multiple candidates ang naglabas ng kanilang mga hindi magandang komento laban sa mga solo parents. Kukunin lang sana namin, sir, yung inyong reaction dito bilang bahagi po ng National Council for Solo Parents. Yes, totoo, no? Nakakalungkot kasi we're talking about a marginalized sector na protektado ng batas na dapat binibigyan ng benepisyo, programa, no? Pero it's sad that it happened during the campaign period. The National Council for Solo Parents has already filed a petition for disqualification sa COMELEC para sa ganon ay matanggal na sila as official candidates sa mga tinatakbuhan nilang position. At the same time, since dalawa dito ay abogado, we have already filed with the Integrated Bar of the Philippines a petition for disciplinary action, and if they find merit in sanctioning a disbarment nitong dalawang abogado, then we leave the decision sa kanila. And we have also filed a case with the Philippine National Police for violation of the Safe Spaces Act. Okay. PNP dahil po saan, sir? Violation of Safe Yung- Spaces Act. Yung Safe Spaces Act po natin, ano, kasi we have a law na pinagbabawal yung mga ganyang klase Discriminatory ng mga- messages, yes. Kasama din sila. discriminatory and traumatic na mga actions, words, ano, so covered po kasi yan, ano, since it happened sa isang public gathering. Okay po, sir. Ano na lang po, hihingi na lang po kami ng inyong mensahe para po sa mga solo parents, lalo na nga po National Solo Parents Week. Maraming salamat po, no.
Sa lahat po ng solo parents sa buong Pilipinas, tinatawagan po kayo at pinakikiusapan ko kayo. Mag-apply po kayo ng inyong solo parent ID. Marami kasi sa ating mga solo parents ang sinasabi, sayang kasi wala naman silang nakukuha benepisyo, wala silang nakukuha programa from their local government unit. Pero ang mga national agencies po, ang mga national agencies kagaya ng PhilHealth, ng Department of Health, ang Department of Human Settlements and Urban Development, ang DOLE, DSWD, DILG, kahit po yung ating OWA, may mga programs po sila for our solo parents. So importante yung solo parent ID para sa inyo. Ito pong celebration ng National Solo Parents Day and National Solo Parents Week ay isang paraan para kilalanin yung resilience at yung kalakasan ng loob ng bawat pamilyang solo parent. So kami ay nananawagan hindi lang sa ating mga solo parents kundi sa lahat po ng Pilipino, no? Ang usapin po ng solo parent ay usapin ng pamilyang Pilipino, kaya sana po pagtulong-tulungan po natin na mailagay sila sa isang mabuting estado kung saan hindi po sila kinukutya, hindi bumababa ang tingin nila dahil ang katotohanan naman po kahit kailan hindi po kabawasan sa kanilang pagkatao o sa kanilang kabuhayan ang pagiging nag-iisang magulang. Maraming salamat po sa inyong program for giving us this time.